Samantala, Samantala. balikan natin ang nangyari sa Senado, partner. Ayan. Ang tanong dyan, di ba, ay naku, I object. ayaw mo? Ayaw pag-usapan? halatang ang dami nakatutok, partner. Hindi pa natatapos yung hearing sa social media. Ang dami ng meme agad. Oo, kaya Wow. nga. Di ba, may pag Oo, wow. ganyan. May mga pag-ganon. Meron pang binato ng laptop. Peste! Mali! Mali Kausapin yun. po natin ang Professor of Law at Litigation Lawyer. Para bigyan tayo ng perspective sa nangyari kahapon ha. At convener po ng Isang Bayan Coalition si Attorney Howard Howie Calleja. Attorney Howard, good morning po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, attorney. Good morning, Doris. Good morning, Robert. At good morning, tagapanood. Magandang umaga. Buhay po kayong lahat. Opo, Yan. good morning. Si Robert Mano po ay eksperto na po sa pagko-cover ng mga ganap dyan sa Senado. Kami po, na wala naman talagang alam masyado, ano ba ang masasabi natin na dapat naging take away natin doon sa direct examination ba? Kahapon. Na ginawa kahapon. Attorney. Pa-unmute po, attorney. Nakamute ata si attorney. Baka ulit. nakamute. Na-mute. Oo. Tsaka lakasan nyo po. Attorney! Ay, ginugulat. ko. Ayan, okay na. Ayan. Okay na ulit. Ayan. Can you hear me? Yes. Opo, opo. Yeah. Opo. I object. Yun nga po ang So, term siguro of the day. Ang importante nating, ang importante doon kasi masyado tayong magaling yung abogado, kung magaling yung salita o pero ang importante ang tingnan natin ano ba yung ebidensya. Example, ano ba yung video na sa mga sinabi dun sa video, meron bang ditong threat number 1, no? Ang mga dokumento na prinisinta, na pag-usapan, na pag-awa. Xerox lang ba pwede ba 'yon? So klaro 'yon na kahit dokumento, kahit ito ay Xerox, ito napakita na sa pre-trial at hindi dapat objectan to. So yung mga nagsasabi to, tignan po natin. That's why ang sabi ko, i-concentrate kasi hindi ito laban ng pasipala, pero laban ito ng ebidensya. So sana makita natin at appreciate natin na yung video Attorney Howard, sorry, medyo nawawala po yung signal ninyo. Hindi Oo, naiintindihan yung napuputol, sinasabi. sayang. Sayang yung discussion. O, tatawagan natin siya ulit. Tawagan natin Oo. ulit. Establish lang po namin yung linya ulit sa inyo, attorney. Baka sakaling mas Kaya nga, maliwanag. Sayang yung paliwanag. Kasi hindi natin makuha kasi paputol-putol. Mm-mm. Attorney, mag-wait lang po kayo dyan, Panyero, ha? Tatawagan ka ulit. In the meantime, partner, Aha. tayong dalawa ang maging magkampanyero at kampanyera. Kompanyero. Ay, mali. Sabi, naiisip ko, Ah. kampanerang Di Cuba. nagkakampana tayo. Kampanerong Cuba. Iba yun. Iba yun, mali nga ni. Yun na nga ang lahat ng katanungan kahapon, yung video na plinayback doon. Oo. So, Pero sinubukan. Number 1 kasi, partner, sa umpisa pa lang, di ba, ang sabi ng defense, hindi nyo dapat ipinipresenta itong taga-NBI na ito sapagkat hindi naman siya kasama doon sa impeachment. Sa impeachment complaint, di ba? Oo, Di ba? pero ang sabi naman ng prosecution, kung ang labanan natin dito ay ebidensya, ito yung para sa prosecution, ang maliwanag na ebidensya doon sa Oo. kanilang paratang. Correct. Ang linya nila nasa prosecution yan kung paano niya gustong ilatag, di ba? Kung paano niya gustong ipresenta. Kaya nga. Ngayon, siyempre, mabibigyan naman sila ng pagkakataon, ibig sabihin ng depensa, para i-counter kung ano man yung nakita nila na medyo hindi katanggap-tanggap para sa kanilang kliyente, ay may pagkakataon din naman sila doon. Even doon sa video, even doon sa Lahat, authenticity no? ng mga pinresent na documents, di ba? So lahat may pagkakataon naman sila na kontrahin. At kung gusto mo pa ng mas maliwanag na paliwanag, meron naman, anong tawag, rebuttal, ganyan. Meron naman sila. Meron So ganyan. mamaya may cross-examination naman sila. So pwede nila yung gawin. Pero sabi nga, diskarte yan ng mga defense lawyer. Kasi po pwede na kapag nakita nila ay
hey, wala namang tama pala sa kliyente Oo, namin. oo. Ay, wala namang epekto sa Vice President yung pinagsasabi nitong witness na to. At yung mga video na ipinalabas nila ay hindi naman diin doon sa aming kliyente. Ay, no need para i-cross-examine yan. Proceed tayo sa next witness. Pwedeng ganun, Pwedeng partner. ganon, oo. Pero yung ano ang take mo doon sa I object? Yun naman talaga ay normal, sabi nga, di ba? Hanggat may pagkakataon, i-object mo nang i-object kung nandun ka. Oo. Kasi role mo yun ipagtanggol mo yung kliyente mo. Oo. At saka Pagalingan syempre- na lang kayo kung paano mo ilulusot yung objection mo. Oo, tsaka strategiya din yan ng depensa man o ng prosecution. Hindi naman siguro pahabaan, partner, ano? Kasi kailangan nating matapos ito bago matapos itong dekada na ito. Ito lang, partner. Balikan na natin si Attorney yan, Howard yan. Javi Calleja. Good morning po ulit, Attorney. Hello. Ayan, malinaw na malinaw. Ayan, mas malinaw, mas Yan. malinaw. Salamat po, Robert, Opo, saka opo. Doris. Sorry po kanina at naputol po tayo. Opo. Pero ulitin ko lang yung sinabi ko at narinig ko rin yung sinabi nyo, yung mga labang ng abogado, yung pag-object na yan. Sabi ko, pero ang mas importante, it's not on the personality kung sino yung mga abogado or whatever. Mhm. Mas importante, ano ba yung ebidensyang linabas, no? Ano ba yung ebidensyang linatag? Kasi tingnan po natin, ang unang testigo ay yung investigador sa NBI, no? Na nag-imbestiga dito sa grave threats, dito sa mga video na linatag ng prosecution dahil nga sa mga sinabi ni Vice President Sara Opo. na grave threats na gusto niyang patayin si tawag dito si Presidente Bongbong at si First Lady Lisa at si Speaker Martin. Nakita ba natin na yung pagkalatag ba ng prosecution, natanong ba niya yung mga tamang tanong at nai-express pa kasi dapat ang testigo personal knowledge. So nakita ba na talagang yan kumbaga tunay yung video, tunay yung mga dokumento at doon po natin titingnan kung matibay po ang presentasyon ng prosecution Opo. laban po sa depensa kahapon. Attorney Howard, ito pong unang testigo ng prosecution, masasabi ba natin base sa kanyang naging mga statements kahapon, sa pagtatanong na rin ng prosecutor sa kanya, ni Attorney Amando Ligutan, nakita ba natin na nakatulong ba yung mga pagtestigo niya, yung mga sinabi niya kahapon para mas mabigyan ng bigat yung akusasyon, lalo na doon sa threat at betrayal of public trust? Apo, Robert, kung makikita natin, ang purpose ng kanyang testimony, patunayan yung video. Patunayan yung mga sinabi ni Vice President Sara. So, klaro naman yon na napakita yung video at napatunayan na authentic yung video at yung mga sinabi doon, talagang si Vice President Sara, hindi ito AI, no? O kaya inimbento or kaya in-splice, no? Oo. Kaya kung sinasabi na lang na hindi yan yung buong video in-splice, alam mo, pwede naman yun kasi basta yung kumuha at yung nag-testify, yung matawag dito, mapapatunayan niya na yun parte ng buong video, yung sinasabing 2 hours video. So klaro naman yun napatunayan na ito part at yung nagsasalita doon at yung nakikita nating mukha doon, mismong si Vice President Sara at yung mga sinabing pagpatay, talagang sinabi niya at kumbaga meron pang mga action doon na gigilitan niya ng leeg, no? So Oo. klaro yun, lahat yun lumabas at napatunayan na sinabi at ginawa ni Vice President Sara. Opo. Sa ganitong ka-high profile na kaso, attorney, paano tayo makakaiwas dun sa sinasabi nga, sabi mo kanina, dapat hindi ito patungkol sa mga personalidad, kundi ang ebidensya. Pero tayo po, syempre, tayo mga nakikisawsaw, tayo mga usisero, syempre doon tayo sa partner, yung kung ano yung, kumbaga, madrama ito. Di ba? Yung parang teleserye ito. And dumilihis na doon sa pagtingin sa ebidensya na pinipresenta. Opo, nakakatawa nga yun kasi 'di ba yung magaling ang presentasyon ni Attorney Liguatan. Yung isa si Mr. Objection na uutal-utal kada objection. Pero hindi yun ang hindi yun ang basihan ng kung sino ang kasi hindi naman ito, Doris, parang boxing na round 1, round 2, sino Yun na nga unang nakasuntok o sinong unang magandang hindi naman ito based on that, based ito on evidence. Kaya nga sabi ko, kailangan ng tingnan nila ano ba yung lumabas na ebidensya kahapon at ano ba yung
pinatunayan kasi ang kailangan naman doon sa NBI, di ba, siya yung investigador. Ano ba, di ba, ang tinanong ano ba ang resulta ng investigasyon ninyo? So yun po ang mga kailangan na kumbaga takeaways natin. At importante ito kasi today, ata yung cross-examination, hindi pa ata nag-cross-examination kahapon. So doon natin titignan paano kasi yung sinabi kahapon, kailangan yan patunayan niya through cross-examination na kahit na anong tanongin ng depensa, hindi siya matitinag dun sa mga sinabi niya kahapon. So titingnan natin po yan. Kaya yun yung aantabayan natin mamayang hapon. Ayun. Sa hapon ba ang resumption nito, partner? Yes, 2:00 ulit yan ng hapon. So, teka lang. So, ang ihaharap si... Siya ulit. Ano nga Siya pa rin, pangalan siya niya? pa rin. Siya Opo. pa rin. Oo, sige. Opo. Kasi Doris, direct examination. So tinanong ni Attorney Ligwatan, magtatanong ngayon mamaya si Attorney Narvasa, yung batang Narvasa, cross-examination ang tawag dyan. Tapos meron na naman isang chance si Attorney Ligwatan, ang tawag dyan, redirect examination para tanungin ulit, liwanagin. Oo. Tapos meron pang isa pang chance ulit si Attorney Narvasa, recross examination. Pagkatapos ng recross, tapos na po, pwede nang matapos yung testigo. Hanggang doon na lang po ang tanungan. So, ngayon, ang bida pa rin dun sa si NBI agent, di ba, John Mark Calilong pa rin. Calilong, yung haharap pa rin. Pero Attorney Howard, kahapon nag-manifest na po in open court ang prosecutor na mismo gusto nila ang Vice President ay maging hostile witness. Di ba? Kailangan ba talaga ito? Substantial ba ito sa pagwari po dito, sa pagtansya ninyo para mas mabigyan bigat yung akusasyon, itong ang threat? Opo, alam mo magandang maging testigo siya, pero since siya ay respondent, siya po yung akusado dito sa kasong ito, hindi natin mapipilit ang akusado na lumabas o maging testigo. Kaya part ng tawag dito ng tawag dito defense, no? Nasa sa kanila yan whether to present the Vice President or not. Ngayon, yung prosecution, ang kanilang way nga is to present her as a hostile witness. Ngayon, kung papayag sila o hindi mo nga mapipilit. Kasi nga, sabi ko nga, siya ay akusado. Hindi siya ordinary witness, siya ay akusado. So, hindi lang ito basta-basta mapipilit to present. She can still decide to be present or not if she wishes to. That is her privilege and her right being the accused in this case. Oo. Pero sa palagay mo, malaking, yung bigat yung presence ng akusado ay magiging malaking epekto doon sa takbo ng pagdinig? Opo, Doris, tama po yan. Ako po, pag ako may mga kliyente, whether ako nasa complainant o sa akusado, mas maganda to show interest in the case. Kasi kung ako si Vice President Sara, pakikita ko na interesado ako sa case at talagang gusto ko yung katotohanan, lobas, talagang humarap ako. Not necessarily to sit as a witness, but to go and attend the hearings. Yung pag hindi niya pag-attend sa hearings, tingin ko ito parang pangbabastos at pang hindi galang sa korte ng Senado. Kaya medyo sa akin, medyo hindi maganda yun na hindi siya sumisipot sa mga hearing. Okay, sige. So magbabantay tayo muna marami pa tayong kailangan na kunin na impormasyon at insights mula kay Attorney Howard. Syempre, cross-examination, redirect, ang dami pa palang proseso. No? At pagkatapos yan, babalikan natin sa Attorney Howard. Sige. Pa-assess din natin ulit kung anong assessment, anong mangyayari dun sa naging testigo number 1, ika nga. Di ba? Tama. Attorney Howard, maraming salamat for the meantime. Thank you, Attorney. Yes, good morning. Anytime. At anytime. Ay, salamat po. Salamat po. Si Attorney Howard Howie Calleja, Professor of Law and Litigation Lawyer at convener ng Isang Bayan Coalition.